Once upon a time, ika nga naging battleground ng ikalawang digmaang pandaigdig ang lupain ng Pilipinas. Nilisan ng hukbong Hapones ang ating teritoryo. Pero may mga naiwang haka-haka tungkol sa umano'y itinago nilang mga ginto. Mula noon, hukay rito, hukay roon ang ginawa para mahanap ang yamang iniwan daw ni Yamashita. Pero teka muna, baka naman sa paghahanap ng ginto, marami nang sumasakit ang ulo sa perwisyo, tulad nito. Sa barangay Pinaod, bayan ng San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan, may mga naniniwalang nakuta ang mga sundalong Hapones nung panahon ng pananakop. Fast forward sa panahon ngayon, may mga naniniwala pa rin na may mina ng ginto sa San Ildefonso. Kasi narinig ko sa kanila na may kasamang Hapon noon. Ang nadidinig ko, yun ekang kambyo ng tren ng araw. Nandun daw ang ginto. Ayun ang dinig kong ilang palatandaan. Pero hindi lahat ng residente sumisigaw ng go for gold. Ang iba kasi sa kanila, naaburido na sa dulot na perwisyo ng mga naghahanap ng ginto. Simula raw nung Panginero ng nakaraang taon, naguhukay raw pag may time ang ilang manggagawa sa bahay ng residenteng si Severino Molly Villacorte sa barangay Pinaod, bayan ng San Ildefonso. Nakikita namin, naguhukay sa may kwarto. Nung sa may isang kwarto nila sa tapat ng terrace nila. Nung lumaon, nakita namin sa terrace may hukay na rin, pero nilagyan nila ng kurtina. Ang pangamba nga, natatakot ako, baka nga lumubog kami. Hindi nga namin alam kung gaano nakalalim yung hinukay nila, kung saan papunti. Araw-araw maraming sasakyan, sabi mga financier daw yun. Magaganda yung mga sasakyan nagpupunta dyan, papalit-palit. Lumaon, wala na iba, may papalit na iba. Wala sanang basagan ng trip sa ginagawang paghuhukay ng kanilang kapitbahay. Ang problema, pati raw sila nataramay. Pinapala nila. At saka kinukuha ng kalo. Pinakalo nila yon. Yung mga hinuhukay nilang lupa, tinatambak lang sa may mga gilid ng bahay nila, nakapaikot doon. Kasi sa laki ng volume ng lupa, nakakatakot. Ba't almost isang taon at kalahati. Wala silang tigil. Ngayon tagulan, napakirap kayang matulog. Baka yung hukay nila nasa ilalim na ng lupa namin, ng bahay namin. Kung bumagsak yun. Dahil daw sa walang humpay ng paghuhukay, natitigang pati ang lupa sa kanilang lugar. Ito dati may tubig. Ngayon, talagang wala na. Nakakasakit sa ulo sa araw-araw kasi imbis na meron kaming magamit na tubig, wala. Kasi nga po, nahigop na nung hinuhukay nila yung tubig namin. No choice, ika nga daw tuloy ang ilan kundi magpakabit na lang ng linya ng tubig kaysa matuyo ang lalamunan. Yung pong dati namin bill, 300. Tapos po nadagdagan po siya ng 200, bali po naging 500. Yung po sanang 200 na yon na pandagdag namin sa aming pagkain sa araw-araw, malaking bagay po yun. Humingi na raw ng tulong ang mga residente sa mga otoridad, pero anyari? Noona po sa barangay, tapos sa police station, tapos po sa DNR. Sa aking pakuwari, wala pong nangyari. Dahil kung ito po merong nangyari, sana po hindi po namin nailapit sa inyo. Malalim na ang pinaghuhugutan ng mga nagrereklamo. Kaya sinamahan na sila ng investigador sa lokal na pamahalaan ng San Ildefonso. Dito nila napagalaman na wala palang permiso ang ginagawang paghuhukay ng lupa kahit sa pribadong lupa ng pagmamayari ni Molly Villacorte. Base sa aming record, wala silang permit na kinukuha, lalo na sa aming tanggapan. Bago magsagawa ng tinatawag na treasure hunting o paghuhukay para maghanap ng tagong yaman, kailangan kumuha ng permiso mula sa pambansang museo. Actually, hindi si Mr. Severino Villacorte ang signatory. Parang lumapit sila sa isang association kay Jenny Lynn Correa. So, siya yung president ng Philippine Black Gold Hunters Association. So, bali, sila yung nakikipag-usap sa amin patungkol dun sa pag-i-issue ng permit dun sa site ni Mr. Villacorte. Pagka naghukay ka nang hindi ka dumaan sa tamang proseso, every now and then, huhulihin ka. Kahit po sabihin mong nasa private property mo siya, di ba pag magko-construct ka ng bahay, may permit ka rin na hinihingi. Ngayon, dito po,
pwedeng kuhanin ng local government yung inyong mga ginagamit na panghukay. Ano kaya ang papel ng samahang Philippine Black Gold Hunter Association sa paghuhukay ni Molly Villacorte? Ika nga ng isang kasabihan sa wikang Ingles, time is gold. Kaya walang sinayang na pagkakataon ng municipal engineer na San Ildefonso. Sila na mismo ang huhukay sa punot dulo ng reklamo. Pasok po kayo. Kasama kami taga... Sino po yung Lord? Kailan ba po nagsimula ito? March. Nanay, mga ilang ano na po lalim ba? 65 feet po ba? Sus Mariosep, halos 7 palapag na pala ng gusali ang katumbas ng lalim ng hukay. Oh my! Delikado, lalo na doon sa mga may-ari ng bahay na kung saan, kasi may tubig nakita ko may tubig, ay maaaring malunod. Kaya humuho yung nasabing lugar na hinuhukay at maaaring matabunan yung mga naghuhukay sa loob. Kung mas malalim yung hukay mo, yung mga balong ng tubig na nasa area, nasa paligid, dyan mapupunta. So mawawala ng tubig yung mga katabi. May permit po ba ito, Nay? Meron po. Pwede po ba namin makita? Dala po nung kanina lang po dinala nung isang grupo. Yun na! Hindi uubra ang anumang palusot dahil malalim pa sa hukay ang peligro na maaaring idulot nito. Dahil walang kaukulang permiso, pangsamantalang ipinatigil ang paghuhukay. Base dun sa aking na-inspection, gagawa ko ng recommendation. Kung maaari, ipahinto muna yung paghuhukay at alamin natin kung ano yung mga permit na hawak nila. Nakausap naman ang mga otoridad ng inireklamong may-ari ng in-inspection lupa. Sir, pwede pong malaman kung ano pong Hindi ko hinuhukay alam. nito? Wala akong alam dyan Hindi niyo po alam? Basta hinuhukay na lang, hindi ko alam Sino po ang naghukay, sir? Hindi ko nga alam. Bahay niyo po ba ito, sir? Oo. Bakit? Sino po ang nagpapahukay, Hindi ko sir? alam. Hindi alam o nagmamaang-maangan? Kayo naman! Nakaganyan yan. Hindi na natatakpan. May permit po ba kayo? Hindi ko alam rin. Sa kagustuhan ng investigador na malaman kung sino ang nagpasimuno ng paghuhukay, ito ang sagot ng inireklamo. Nasa kayo? Labas na kayo? Sige na. Sige. Hindi mo naman. Taga-barangay sila. Sige na. Wag ko kayo pag-aano ito Privado kong pag-aari ito Sa aming pakawari, meron kami pakialam kahit private property ngayon kasi nga yung paghuhukay niya hindi diretso kasi meron siyang mapaperwisyong kapitbahay. Alam ko po, isa lang po yan Hoy! Tama ka! Tuwagin nga polis, tuwagin polis. Babato! Tuwagin polis, oh! Babato, hit! Babato! Papagitna na rin daw ang mga opisyal ng barangay para lutasin ang reklamo ng ilang residente. Set na lang natin na isang araw para patawag sila. Ihangarap po natin yung mga residente na nagreklamo. Bakit ngayon lang kikilos ang barangay hall sa problemang yan? Kasi po pag kinakausap namin sila, okay naman, stop at sumbong nila, nag-ooperate ng gabi, wala naman po kami makita sa gabi. Aba naman, anong petsa na? Huwag na sanang lumipas ulit ang isa pang Pasko. Sa barangay po, gagawin po natin ang para lahat ng paraan para kung kinakailangan matultukan, idadali po natin sa mataas na kapulungan gaya mga po sa munisipyo para naman po magkatulong-tulong kung paano po ang maganda para maipatigil po yung pag-uukay. Ano naman kaya ang papel na nagtatag ng Philippine Black Gold Hunter Association sa iligal na pag-uukay? June 25, lumapit ang grupo sa akin na humihingi ng tulong na gusto nila maging legal. Kung gusto niya ipagpatuloy, yan ko, kunan natin ang dokumento. Kaya nung mabalitaan ko nga, nasabi na, ate, sarado na. Pinasara, hindi mo na namin ginagawa. O sige kako, isara, huwag mo na kayong gumawa hanggat meron ka akong nilalaban ako. Ilang araw matapos ang isinagawang inspeksyon ng mga otoridad, lumabas na ang formal na utos ng punong bayan ng San Ildefonso. Itigil ang paghuhukay. Period. Violation sa Republic Act 10066, otherwise known as National Cultural Heritage Act of 2009. Kung mapapatunayan po ang kaso laban sa kanila at mabibigyan sila ng penalty not more than 200,000 pesos